At ang pumupukol pa sa kanya, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yon. Hindi niya tinatago yon. Masakit. At siyempre, kaya naman siya nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa. Ngayon, yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. Malungkot po. Malungkot talaga yan. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Parang hindi nila nare-realize yun na package deal itong Uniteam Kaya nga Uniteam ang inelek Kaya kapag ikaw ay pinukul mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. Si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni BP Sara. Bakit? Kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi. No? Pero ganun pa man bagamat bumaba nga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukol niyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun na package deal itong Uniteam Kaya nga Uniteam ang inelek Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung 6-day war na tinatawag, nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue ng nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte.
Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante ang pagkakaisa? Ayaw ko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa. Dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Attorney, bilang isang malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte, paano ba na tinatanggap itong lahat ng mga issues ng Vice Presidente? Well, alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? E tignan niyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga, nangampanya na nga, tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yon. Hindi niya tinatago yon. Masakit. At siyempre, kaya naman siya nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa. Ngayon, yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. Malungkot po. Malungkot talaga yan.